na makapagbayad rin sa minamahal na si Florante. Naiwan sa Atenas si Florante. Mag-iisang taon na siya rito nang makatanggap siya ng balitang buhat ng kanyang ama, na ang kanyang ina ay sumakabilang buhay na. Nalungkot siya sa pangyayaring ito. Pagkatapos ng 2 buwan ay dumating ang isang kalatas nang naglalahad ng umuwi na siya sa Albania. Noon naman ipatawag ng Haring Lensio ang Duceo Brensio sapagkat ang kaharian ng Cortona ay sinalakay ng hukbong pinamamalaan ng presiyang si General Osmalik. Nakita naman ng personal sina Lensio at Florante. Matagal na sinipat ni Lensio si Florante. Pinagbastang waring tinatantiya ang pagkato nito. Nagtataka naman si Florante. Tinanong kaagad ni Lensio si Florante. Sinabi nito ang tungkol sa kanyang buhay. Magaan ang loob ni Lensio kay Florante sapagkat kamukhang-kamukha niya ang lalaking kanyang napapanaginipan na namumuno sa hukbo. Nagsipulo ang mga nangangasiwang sa kaharian. Iisa ang kanilang desisyon. Taglalahat ni Florante ang katangiang dapat silang pamunuan. Ang gabay na ito na sa tingin ni Florante ay simbolo ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan ay nagdulot sa kanya ng ibayong kasiyahan. Ngunit higit na kasiyahan ang kanyang nadama nang makilala niya ang magandang anak ng hari. Nadilit walang iba kung hindi si Laura. Parang anghel na bumaba sa langit si Laura sa kagandahan. At ito ay sapat na upang tumibok sa ngalang pag-ibig ang puso ni Florante. Kung ano ang nararamdaman niya ay ganon din ang nararamdaman ni Laura. Kung kaya't sa 3 araw na pamamalagi niya sa palasyo, nang umalis ito upang makipaglaban kay Osmalik, nagbaon ng luha si Laura ng tanda ng kanyang pagmamahalan kay Florante. Naging esperado at higit ang tapang ni Florante. Nagiging malaking bagay sa kanya ang pagtungon sa kanya ni Laura. Masigla at handang ipagtanggol ang kahariang kanyang kinakatawan. Inabutan nila ang pagkataon ni Osmalik sa loob ng 5 oras. Umaaktikabong labanan ang naganap sa pagitan ng pangkat ni Florante at Osmalik. Nang mapawi ang usok ng biba ang pagkat ni Florante, tinanghal na malalim na bangkay ang gahamang si Osmalik. Pagkaraan na madugong sagupaan ito, nanatili ng 5 buwan si Florante sa Cortona. Sa mga sandali ng kanyang pag-iisa, ngingangat-ngat siya ng matinding pananabik kay Laura. Ninais niya itong makita. Ang mga ngiti nito ay makapagdudulot sa kanya ng kaligayahan. Kailangan niya makapunta sa Albania. Ngunit pagdating niya sa Albania, lahat ng bandila ng mga muro ang nakawayway. Kaagad niyang nagutunan na mayroong masamang nangyari. Ipinahimpil niya sa paanan ng bundok ang kanyang hukbo. Isinugod niya ng tingin ang paligid. Bumulis ang sigdo ng kanyang dibdib. Nakita na isang babae ang pugpugutan na lamang ng ulo ng mga kalaban. Walang kalaban-laban ang babae. Naisip niyang hindi ito makatarungan. Mabilis na iniligtas niya ang babae sa tiyak na kamatayan. Sa nakitang gilas at bihasa sa pakikihamok ni Florante, natakbuhan ang iba't iba sa direksyon ang mga kalaban na pinamumunuan ni Aladin. Nabawi niya ang palasyo na iligtas din ang kinulong na kinabibilangan ni Lensio, Duceo Brensio at Adolfo. Laking pasasalamat ng mga ito dahil sa kanilang kaligtasan. Saglit na nanghari ang katahimikan sa Albania, ngunit hindi pagganap na natatamasa ng mga mayayaman ang ganap na katahimikan. Nang sumalakay ang
hukbong pinamumunuan ni Miramulon, ngunit naging mais at sisiw lamang ang hukbo ni Miramulon kay Florante. Maagang nagapi niya ang mga ito. Ngunit may kung anong katangian ng Albania, kursunadang nilulusob ito ng mga kalaban. Mula nang matamo ni Florante si Marimulin, may 17 hukbo pa ang nagtangkang sumalakay sa kaharian. Gayunpaman, pawang mga kaibigan lamang ang kanilang mga natamo sa kamay ni Florante. Pagbalik ni Florante sa Albania, may 30,000 sandatahan ang dumakip sa kanya. Nahulog siya sa patibong na inihanda ni Adolfo. Umandar na naman ang pagkatuso ni Adolfo. Pinatay niya ang hari at si Duque Brescio. Sa pilitang inagaw nito ang sitro corona, bakamat matindi ang galit ni Adolfo kay Florante, hindi niya pinatay, Florante. Si Aladin naman ang nagsalaysay. Siya ay anak ni Sultan Ali Adab. Hinahatid siya ng kanyang mga paa sa gitna ng dagat dahil sa sobra ng sama ng loob nito sa ama. Sino naman ang hindi sasama ang loob? Ang kanyang kasintahan